Sa unang pagtitipon ng pamilya Salvador sa The Highland Reserve sa Baguio, ang pinakaaabangang kaganapan sa kanilang social circle. Ang kapatid kong si Marga ang nag-asikaso ng lahat, mula sa mga imbitasyong may gold leaf hanggang sa mga dekorasyong galing pa sa ibang bansa. Inayos ko ang aking simpleng itim na sweater habang pinagmamasdan ang paligid mula sa malawak na bintana ng hotel. Hindi pa ako napapansin ng pamilya ko habang nakatayo ako sa anino ng Grand Lobby. "Balita mo ba kay Emilia?" Tanong ni Tita Sara kay Mama. Naabala sa pag-aayos ng mga kristal na baso ng champagne. Naku! Kampanting winagayway ni Mama ang kanyang kamay. Hindi siya makakasama. Puno na ang lahat ng luxury hotels dito sa Baguio. Nginitian ko siya buwan na ang nakakaraan para mag-reserve. Pero masyado siyang abala sa kanyang, ano nga bang tawag niya roon? Hospitality consulting. Kung alam lang nila na ang hospitality consulting na sinasabi nila ay ang pagtatayo ng Lux International, ang pinaka-eksklusibong chain ng mga hotel sa buong mundo. 5 taon ng maingat na pagbili at pagpapaunlad, lahat sa ilalim ng mga shell companies para itago ang aking pagkakakilanlan bilang may-ari at CEO. Kawawang Emilia, mapang-uyam na sabi ni Marga habang inaayos ang kanyang designer scarf. Nagkukunwaring eksperto sa hotel habang tayo ay nagpapakasasa sa pinakamagandang suite dito sa Highland Reserve. Nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe mula sa aking COO. Tapos na ang pagbili sa The Highland Reserve. Ang paglilipat ng pagmamay-ari ay magaganap eksaktong hating gabi. Sana ay naging bahagi siya nito. Buntong hininga ni Papa habang humihigop ng kanyang scotch. Kung sumali lang sana siya sa real estate business ng pamilya, imbes na habulin ang mga pangarap na walang kasiguruhan. Tiningnan ko ang aking relo. Sa loob ng eksaktong 3 minuto, iaanunsyo ng Lux International ang pagbili nito sa lodge, kasama ang 20 pang mga premium properties sa buong mundo. At least may trabaho siya, singhal ni Mama. Kahit na ang pagpapatakbo ng mga budget hotel ay hindi matatawag na disenteng karera. Lahat ng luxury hotels ay fully booked. Muling pagmamalaki ni Marga, kitang-kita ang tuwa sa aking di umano'y pagkakait. Siguradong sa isang maliit na transient house lang siya magpapalipas ng Pasko. Sa wakas ay humakbang ako pasulong. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Actually, may matutuluyan na ako. "Emilia!" Gulat na sabi ni Mama. "Paano ka nakapasok dito?" Akin ang gusaling ito. Mahinahon kong sagot, kasabay ng pag-vibrate ng aking phone para sa opisyal na anunsyo. Breaking news! Lux International acquires luxury portfolio, including the Highland Reserve. Emilia Salvador expands empire to 100 properties worldwide. Namutla ang mukha ni Papa. Nabitawan ni Marga ang kanyang baso ng champagne. "Margaret, kausap ko ang aking assistant sa telepono. Paki-cancel ang access ng Pamilya Salvador sa presidential suite. Ngayon din." "Hindi maaari yan!" Sigaw ni Mama. "Ito ang pinaka-eksklusibong resort sa Baguio. Hindi mo pwedeng gawin yan. Maaari ninyong suriin ang ownership transfer," mungkahi ko. Simula hating gabi, ang Lux International na ang may-ari hindi lang ng property na ito, kundi ng bawat luxury hotel dito sa Baguio. Lux International? Bulong ni Papa. Ang kumpanyang bumabago sa mukha ng luxury hospitality, ang aking maliit na hospitality consulting project. Tumango ako. Bagaman sa tingin nyo, ang pagpapatakbo ng mga budget hotel ay hindi kasing hanga ng real estate development. Dali-daling tiningnan ni Marga ang kanyang phone. Binabasa ang nagbabagang balita. 8 bilyong dolyar na acquisition. Industry-leading service protocols. Yung mga budget hotels mo. Nanghihinang, sabi ni Mama. Panggap lang ang mga iyon. Isang napaka-profitable na panggap, kumpirma ko. Habang kinukutya ninyo ang pinili kong karera, itinatayo ko na pala ang pinakamatagumpay na luxury hotel chain sa mundo. Ang mga screen sa lobby ay nagpakita ng balita. Tampok ang mga property ng Lux sa buong mundo. Lumitaw ang aking larawan kasabay ng mga headline ng makasaysayang pagbili. Ang mga reservation namin para sa Pasko.
simulang sabi ni Papa. Napagtatanto ang implikasyon ay nasa ilalim na ngayon ng pamamahala ng Lux pagtapos ko. At sa kasamaang palad, mayroon kaming mahigpit na pulisiya laban sa mga panauhing nanlalait sa mga manggagawa sa hospitality industry. Tumunog ang aking phone. Ang mayor ng Baguio marahil ay tumatawag tungkol sa pinakamalaking property transfer sa kasaysayan ng lungsod. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail, Miss Salvador. Lapit ng aking assistant. Naghihintay ang international press para sa iyong pahayag. Ang sweet namin. Desperadong, sabi ni Marga. Ang lahat ng inyong plano para sa Pasko ay dapat sana ay may kasamang respeto sa mga tao sa industriyang ito, sagot ko. Nakakatawa kung paano bumabalik ang lahat. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang pagdating ng mga news van. Ngunit saan sila tutuloy? May magandang transient house sa gilid ng palengke. Ngumiti ako ng bahagya dahil doon naman nararapat ang mga taong. Humakbang si Papa. Ang kanyang kumpiyansa bilang real estate developer ay gumuho. Anak, hindi namin alam. Iyon ang punto. Pinutol ko siya. Natutunan ko ng maaga na huwag ibahagi ang tagumpay sa mga taong itinuon na ang isip na ako ay isang kabiguan. Nag-vibrate muli ang phone ko. Tumaas ang presyo ng stocks ng Lux. Ang dating kinukutya ay isa na sa pinakamakapangyarihang figura sa industriya. Emilia, subok ni Mama. Pasko ngayon. Oo, sang-ayon ko. Isang perpektong oras para matuto ng pagpapakumbaba at ang halaga ng bawat tao sa hospitality industry. Habang papalabas ako, sumigaw si Marga. Pamilya tayo! Huminto ako sa malaking pintuan. Pamilya? Hindi mahalaga yan noong akala ninyo ay mas mababa ako sa inyo. Ngayon, kung mapapatawad ninyo ako, may imperyo pa akong dapat patakbuhin. Kinaumagahan, nakaupo ako sa aking pribadong opisina sa Highland Reserve. Lahat ng major news networks ay kino-cover ang kwento. Ang bagong reyna ng luxury hospitality. At kung paano binuo ni Emilia Salvador ang isang $8 bilyong na imperyo ng palihim. Tapos na ang transition, Miss Salvador. Anunsyo ng aking COO. Lahat ng property ay tumatakbo na sa ilalim ng Lux protocols at ngumiti siya ng bahagya. Ang pamilya mo ay nagpalipas ng gabi sa Mountain View Transient House. Tiningnan ko ang security feed. Nakita ko ang aking pamilya na naglalakad sa gitna ng hamog mula sa isang murang paupahan, ang tanging matutuluyan sa peak season. Ang mga designer luggage ni Marga ay kitang-kitang hindi bagay sa paligid. Nasa labi sila, sabi ng assistant ko sa intercom. Mukhang problemado ang iyong kapatid. Papanhikin sila. Sabi ko, humaharap sa bintanang tanaw ang mga bundok ng Baguio. Ipakita natin sa kanila kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging hotelier. Pumasok sila na parang mga batang napagalitan. Ang opisina ko, na puno ng karangyaan, ay lalong nagpaliit sa kanila. Yung transient house, simulang sabi ni Marga, na mamaos ang boses. Mababa para sa inyo, hindi ba? Mungkahi ko. Gaya ng tingin ninyo sa trabaho sa hotel? Emilia, lapit ni Mama, hawak ang kanyang mamahaling bag. Sinasabi sa balita na ang Lux Hotels ay nagkakahalaga na ng $10 bilyong. Tumango ako. Ang aming service protocols ay pinag-aaralan na sa mga top business schools, bagaman sa tingin ko ay hindi iyon kasing hanga ng inyong local real estate development. Ang Christmas Gala, biglang sabi ni Marga. Lahat ng mga kilalang tao ay darating. Kailangan naming makahanap ng ibang matutuluyan. Ang Lux Hotels ay may mahigpit na pamantayan sa asal ng mga bisita. Ang pangungutya sa mga staff ay automatikong blacklist offense. Napasandal si Mama sa upuan. Pero ang mga kaibigan ko, ang charity board, lahat sila ay darating dito sa Baguio. Pupunta sila sa Hotel KO. Pagtatama ko. At ngayon, hindi na kayo welcome. Ang bawat kilos ay may kahihinatnan. Pumasok ang aking assistant. Miss Salvador, ang royal family ng Saudi ay humihiling ng iyong personal na atensyon para sa kanilang New Year's booking.
At tumawag din ang Malacanang tungkol sa presidential suite. Sabihin mo ako na ang bahala. Sagot ko. Hindi tulad ng ibang tao, naniniwala ako na walang panauhin ang mas mababa sa aking atensyon. Humakbang si Papa, may desperasyon sa boses. Anak, nagkamali kami. Itago mo na yan. Itinaas ko ang aking kamay. Iaanunsyo ko na ang susunod na expansion ng Lux. 10 properties pa, kasama ang resort sa Boracay na sinubukan ninyong bilhin noong nakaraang taon. Napatingala si Marga. Yung ayaw magbenta sa amin? Dahil akin na yun noon pa. Ngumiti ako. Sa pamamagitan ng isa sa aking budget hotel companies, ang mga staff mo. Kung ituring nila ang bawat bisita ay parang royalty, sabi ni Mama, dahil sila ay mga profesional na karapat-dapat sa respeto, diin ko. Bawat housekeeper, bawat valet, bawat clerk. Ang mga taong akala ninyo ay mas mababa sa inyo, sila ang puso ng aking tagumpay. Anong gusto mo? Mahinang tanong ni Marga. Magkano para maibalik ang mga reservation namin? Tumawa ako. May 15 bilyong dolyar ako. Walang presyong makakabili sa akin. Kung gayon, bakit? Tanong niya. Hindi ito paghihiganti, kundi edukasyon. Pagtatama ko, tungkol sa respeto, dignidad, at ang halaga ng bawat tao. Ituring niyo itong crash course ninyo. Pagkalipas ng 3 buwan, nakatayo ako sa flagship property ng Lux sa Makati. Ang pinakabagong cover ng Forbes magazine ay nasa aking mesa. The Hospitality Revolution. How Emilia Salvador built a 15 billion empire on respect. Miss Salvador, narito na ang pamilya mo, anunsyo ng aking assistant. Tapos na nila ang training program. Tiningnan ko sila sa security feed. Iba na ang hitsura nila. Nakasuot si Marga ng simpleng itim na uniforme, imbes na mga designer labels. Ang training program ang aking kondisyon. 30 araw na pagtatrabaho sa bawat posisyon sa hotel housekeeping, front desk, kusina, at valet. Pumasok sila ng tahimik. Ang mga kamay ni Mama ay may bakas na ng tunay na pagtatrabaho. Ang mga sapatos ni Papa ay pinalitan na ng standard service shoes, ang housekeeper sa 4th floor. Si Marga ang unang nagsalita. Si Maria, may 3 siyang anak at 2 ang trabaho. Dati, pinipitikan ko lang ng daliri ang mga katulad niya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit dinoble mo ang sahod nila. Tumango ako. Ang hospitality industry ay hindi tungkol sa luxury suites. Ito ay tungkol sa dignidad ng tao. Naiintindihan na namin, bulong ni Papa. Talaga ba? Humarap ako sa kanila. Ang pag-unawa ay hindi lang tungkol sa pagsuot ng uniforme ng 1 buwan. Ito ay tungkol sa permanenteng pagbabago. Gusto kong tumulong, biglang sabi ni Marga. Hindi sa management, kundi sa guest relations. Magsisimula ako sa pinakamababa, pinagmasdan ko siya. Ang mayabang na socialite ay wala na. Entry-level position, sabi ko sa wakas. Walang special treatment. Magtatrabaho ka tuwing holiday, kasama ang Pasko. Interesado ka pa ba? Opo, matatag niyang sagot. Kailangan kong bumawi, hindi lang sa iyo, kundi sa bawat service worker na minaltrato ko. At kami? Mahinang tanong ni Mama. Ang cafeteria ng mga empleyado ay may Sunday brunch. Sagot ko. Doon niyo ako samahan, hindi sa executive dining room. Kumakain tayo kung saan kumakain ang ating mga staff. Tumango sila. Pero bago ang lahat, may ipapakilala ako sa inyo. Inakay ko sila sa lobby, kung saan may isang matandang housekeeper. Ito si Aling Rosa. Pakilala ko. Noong tinatanggihan ng lahat ng bangko ang business plan ko, siya ang nag-invest ng kanyang naipon sa unang property ko. Naniniwala siya sa respeto bago pa ito naging profitable. Ngumiti ng matamis si Aling Rosa. Ipinakita sa akin ni Miss Emilia na ang magandang negosyo at mabuting puso ay pwedeng magsama.
Pinanood ng aking pamilya ang mga bisitang bumabati kay Aling Rosa sa kanyang pangalan. Marami ang humihinto para makipag-usap sa babaeng natutunan nilang irespeto. Sa aking pag-alis, tinawag ako ni Marga. Emilia, salamat. Hindi lang sa leksyon, kundi sa pagkakataong maging mas mabuting tao. Lumingon ako sa aking pamilya, kay Aling Rosa, at sa imperyong itinayo namin sa pundasyon ng respeto. Sa mundong ito, ang tunay na karangyaan ay hindi nasusukat sa bituin ng hotel, kundi sa kung paano mo itinuturing ang bawat taong nakakasalamuha mo. Huwag mong hamakin ang sinuman dahil sa kanilang trabaho, dahil hindi mo alam baka sila pala ang may-ari ng gusaling kinatatayuan mo. Irespeto ang bawat manggagawa, dahil sa likod ng bawat uniforme ay isang kwento ng dangal at sakripisyo.